Gusto ba ng isang magulang na may sakit sa baga ang kanyang anak? So ang ibig kong sabihin, our good health will be of service to Him. Hello? Yung kalusugan po natin ay paglilingkod natin sa Panginoon. Iyon po kalakasan natin, pagpupuri natin sa Panginoon. Sapagkat pag ikaw ay pinuri, sabihin mo dahil sa Panginoon. And that is giving praise and glory to God. At pansinin po natin, naghihirap ang maraming tao. At ang sanhi ng kahirapan sa kakapusan. Pero tayo dumaraan ng kakapusan, pero hindi kita sa atin na tayo naghihirap. Tingnan mo ang iyong katabi, because we have a mighty discerning spirits that we can adjust and readjust to maintain our testimony that our good is great. Amen. That our God is great. That He is good. Amen po ba? Kaya sa mukha mo pa lamang ay may patutuo ka na. Amen. Hallelujah. 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 Sa bawat kakapusan natin, may gagawin ang Diyos. Sa bawat panghihina ng anumang selyo ng ating katawan, may gagawin ang Diyos. Pero laging tandaan mo, ang sabi ng mga Singaporean missionary sa isa naming pagpupulong, ang sabi niya, we are here from Singapore to tell Filipinos that poverty is only in the mind. Hello? I believe that. Poverty is in the mind, so prosperity also is in the mind. Whichever of the two, kung alin man doon sa dalawa ang iyon laging iisipin, ikaw ang may pasya. Hello? Amen po ba? Yan ayos kung ikay manindigan na ikaw ay labis na pinagpala ng Diyos. In the absence of the tangible blessing, in the absence, faith is believing in the absence of things tangible. Naniniwala kang nasa sayo yung kahit wala pa. And that is faith. Habang wala kang hanap buhay, naniniwala kang meron ka ng hanap buhay. That is faith. Habang kumikirot ang iyong gulugod, naniniwala kang ikaw ay kalugod-lugod. Amen. Kailangan pong ikaw ay merong halakhak sa mukha. Amen. Dahil bawal lang nakasimangot, paulit-ulit tayo sa revival, bawal lang nakasimangot dahil pag ikaw ay nakasimangot, 76 muscles ang tatrabaho. Abay, magugutom ka agad. Pero pag masaya ang mukha mo, 6 muscles lang ang tatrabaho. Hello? At yung kinain mong merienda kanina, matagal bago malusaw dahil ikaw ay maligaya. A merry heart doeth good like a medicine. Oh, ang Diyos po natin, napakabuti. Yung lahat ng laging kapos ng pera, matuwa at magalak sa Panginoon ngayon. Sige, huwag kang mahiya kung ikay madalas ay kapos ang pera, magalak at matuwa sa Panginoon. Haradakasakayarala. Karalada kakasakaralada kayara. Haralada kakasakala. So ipinakikita mo na baliwala yung kakapusan ng mahalaga sa ang kahustuhan ng Panginoon ay sumasa iyo. Amen. At darating ang kasobrahan. At ang pagdating ng kasobrahan, pag naging matapang na ang iyong pananalig na humakbang sa mga imposible. Tingnan mo ang iyong katabi. Meron ka bang imposibleng kinakaharap ngayon? Magpakatapang ka, kaya naririyan ka dahil gustong iangat ka ng Diyos. Tapang! Move on! Move on! At makikita mo, at sasabihin mo, salamat at nung February 14 na Valentine's Day,
ako'y nakadalo at naniwala ako dun sa kapahayagan. Kaya nga, laging tandaan mo ang utos ng Diyos kay... Sino yung nasa isip ko? So discern, sinong nasa isip ko? Aywan ko kung kilala ninyo ito. Prophesy to the dry bones. Ezekiel, purihin ang Panginoon. Salamat at mayroong masugid sa Biblia. Then prophesy to the wind. Kaya laging tandaan mo, it's your mouth. It's your mouth. You have the power through your mouth. Prophesy, speak the word. Speak the word to the wind. Amen. Laging tandaan mo, kaya may salo dahil gusto nung mga negosyante na maibenta yung kanilang gamot doon sa salot. Di, totoo po ito. Sinubukan ang anthrax at isinaboy sa New York. This is true story. At maraming nagkasakit. Alam niyo yung anthrax galing sa kalabaw. At isang, yung anthrax germ, bacteria, virus, kung ano man yun, isang kutsara lang yun. It multiplies pag nasa hangin. Kaya laging tandaan mo, magpakalakas ka sa Panginoon. At kahit ano ng dami ng virus, you are protected. Amen. You are protected. Amen. Amen. Every waking hour is warfare hour. Basta pagkagising ng isang Kristiyano sa umaga, digmaan na agad. At ang unang kalaban mo ay ang iyong higaan. Ili lamang po ang haba ng buhay. Magmahal ka sa mga dukha. Salamat sa ilang may gusto. Nasahin mong maging maunlad para sa pagtulong sa mga kapuspalad. Nasahin mong maging napakayaman para tulungan mo ang mga kapuspalad. If that will be the heartthrob of your heart, then God will meet you on that desire. Prophesy, prophesy. Tell my people that I love them. Napakasarap po noon. Pag sinabi mo, you know, Jesus loved and cared for you. Iunat mo ang iyong kamay para kamay mo'y maging kamay ng Panginoong Jesus. Ibubukas mo ang iyong bibig para ang bibig mo'y maging bibig ng Panginoong Hesus Kristo. Tell my people I love them. All Filipinos. Tell my people I care. And if they feel so far away from me, tell my people I care. Don't they know that I love them? So tell them. Don't they know that I care? Tell them that He cares. And if you feel so far away from me, tell my people I care. And if you feel so far away from me, tell my people I'm there. Amen. Hallelujah. Hindi ka naman iniiwan ng Diyos eh. Ayaw mo lang magsalita, kahit kailan hindi ka iniwan ng Diyos. Kausapin mo siya. Naghihintay siya ng iyong paghingi. Naghihintay siya ng iyong pagtawag. Cry, ask, plead. Sumigaw ka, humingi ka ng tulong sa Diyos at ikaw ay Kanyang tutulungan at ang pagtulong niya ay yung hindi mo kailanman inisip, hindi mo kailanman sinabi at tutulungan Kanya ng ganap sapagkat siya ay laging nasa iyong piling. Oh, napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ba naniniwalang nandito sa ating gitna ang Panginoon?
This is holy ground. We're standing on holy ground. Hallelujah, believe it. For the Lord is here, and where He is holy. Ulitin natin, this is holy ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. Ano pong ibig sabihin where He is holy? Pansinin po natin, yung iba ay nasa sinihan ngayon. Yung iba ay nasa restaurant ngayon. Pero sa pagtitipon ngayon, itong lugar na ito'y kaiba. Sa restaurant, ang pinag-uusap ay masarap na pagkain. Sa sinihan, ang pinag-uusapan ay yung magandang pinikula. Pero dito, ang ating laging inaasahan ay kasama natin ang Diyos, pinaniniwalaan natin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord is here, and where He is holy. These are holy hands. Itihaya mo ang mga kamay mo. We're lifting up holy hands. Very powerful yung mga kamay na yan. For the Lord is here, and where He is holy. These are holy lips. We're singing with holy lips. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Marami pong anghel dito ngayon. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Kaya ba'y naniniwala na laksa ang anghel na naririto? Alam niyo ba yung mga anghel ang nagdadala ng biyaya at pagpapala sa mga anak ng Diyos? At sila ay nagmamatsyag at nagmamasid at nakikinig. Kaya nga po, ating unawain, the genuineness of our faith is through tests and trials. Kaya kung ikaw ay may pagsubok at ikaw ay may pinagdaraan ng hindi mo maintindihan, remember this, you are right at the center of the perfect will of God. Kaya wag mong ikarindi yung nangyayari sa iyo. Laging tandaan mo that the angels surround us, awaiting what word will come out of our mouths. Hello? Because whatever will come out of your mouths
will make the angels of heaven to come swiftly to restore your fortune. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Hallelujah. Always see the wonders of Jesus. Laging tignan mo ang kahanga-hanga at nakamamangha, nakalikasan at katauhan ng ating Panginoong Jesus. Kung ikaw ay hahanga lagi sa Panginoong Jesus, ang buhay mo'y maging kahanga-hanga. Kaya hangaan mo ang Panginoong Jesus maghapon at magdamag. Sa hanap buhay, saan ka man naruroon, mabalam ka man sa traffic, hayaan mong humahanga ka sa Panginoon. Sapagkat hindi ang lugar, hindi ang kalagayan ang dapat hangaan. Ang dapat hangaan natin, anumang katayuan natin, si Hesus Kristo ay duroon. At ang kanyang makapangyarihang presensya ay ating patututuhanan dahil tayo'y nagagalak sa Kanya. Tayo nagpupuri sa Kanya. Tayo natutuwa sa Kanya at tayo maligaya sa Kanya. At katulad ni David, kung hindi ako nabigo, hindi ko sana minahal ang iyong salita. Kaya kapatid, ang lahat ng kabiguan, huwag mong sayangin. Gamitin mo upang umalab ka sa Biblia. Ang Biblia ay buong salita ng Diyos, hindi salita ng Diyos na nasa sa Biblia, kundi buong Biblia ay salita ng Diyos. Have one book, Biblios, Library of Books, 66 books, more than enough to all our needs. 2,500 promises are all about wealth and riches. 500 promises are all about answered prayers. From those 500 promises on how to pray right, pinag-aralan mo ba yung mga pangakong yon sa Biblia? If you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish, and it shall be done unto you. It is one of the 500. Whatever you ask the Father in my name, He will give it you. Pangalawang pangako sa answered prayer. Kaya laging tandaan mo, whenever you pray, believe that you receive it. Kailan mo raw tinanggap yung iyong kahilingan nung sandaling humingi ka? At ipagsasabi mo na nasa iyo na. Nasaan? Nasa akin na. Nasaan? Nasa akin na. Yun po ang buhay ko. Sinasabi ko, ang hiningi ko, wala pa sa akin, pero sinasabi kong nasa akin na. Amen. Kapatid, magsanay ka na matutong mag-alab sa salita ng Diyos. Narito ang lahat ng ating yaman. Narito ang lahat ng ating kalakasan at kalusugan. Oh, hallelujah. Panginoon, hindi ko po maunawaan ang nangyayari sa akin.
Pero hindi na mahalagang maunawaan ko pa ito sapagkat ang mas mahalagay ikaw, hindi itong nangyayari sa akin. That is worship. Amen. Wala man sa akin yung aking kailangan, ang mahalagay ikaw. At saka darating yung iyong kailangan dahil unang siya ay sinamba mo. Hindi yung iyong kailangan ang iyong iniisip. Ang iniisip mo ay ang Panginoon na makapagtutustos ng lahat ng iyong kailangan. The reason I live, isa po ang dahilan kaya ako'y buhay, is to worship you. At ika'y buhay para lang sumamba sa Diyos. Kaya kung hindi mo siya sinasamba at puro reklamo ka, ikaw din. Ang mga mareklamo ay hindi napagpapala. Ang nagpupurit, nagpapasalamat, ay laging may kapayapaan kahit wala pa yung kanyang kailangan. Amen? Kaya ang huling panahon, mangungunti ang maalab sa Panginoon dahil sila'y mahihikayat ng karangyaan ng sanlibutan. Sa halip na Diyos ang sambahin, sasabihin ni Satanas, luhuran mo ako at ibibigay ko sa iyo ang magagaran sasakyan, magagandang bahay, mamahaling alahas. Luhuran mo ako. At ang sabi ng Panginoon, lumayo ka, Satanas, iisang sasambahin. The reason I live, sabihin mo, the reason I live is to worship you. Wala po tayong sasambahin kundi ang Diyos lamang, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat. Siyang may likha ng langit at lupa at lahat ng naruroon. The more you worship Him, ikagugulat mo, pinakamagandang hanap buhay ang iyong makakamit. Promosyon sa iyong hanap buhay ang ibibigay sa iyo because you are a worshiper. Amen? Sundin nyo lang ang salita ng Diyos. Worship Him in spirit and truth. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi matatalino. Kaya nga, for 40 years, itinago ng Diyos si Moses para alisin yung kanyang karunungan galing Ehipto. Si Pablo ay itinago ng Diyos for 3 years sa disyerto para alisin yung kanyang katalinuhan at palitan ng isipan ng Panginoong Hesukristo. At ang isipan ng Panginoong Hesukristo ay laging nakatuon ay sa kanyang Ama. Ang isipan ng Panginoong Hesukristo ay walang ipinagmamalaki kundi ang kanyang Ama. Kaya ang sabi niya, He who sent me is with me even until now because I do what pleases Him. Sapagkat ginagawa ko yung nakasisiya sa Kanya, and the only way to please Him is by faith. And faith is coming to God, believing that He is the one who will provide for all our need. That He is the only one who can supply all our wants. Amen? Kaya magpakaalab ka, kapatid, magpakaalab ka sa buhay mong relasyon sa Panginoong Jesus. Kahit ilang sasakyan, mabibigyan ka kung maalab ka sa Diyos. Sabihin mo, mag-alab ka sa Diyos. At habang wala ka pang sasakyan, mag-drive ka na. Nung ako'y mangarap na magkaroon ng sariling sasakyan, basta sumakay ako ng bus, nagdadrive na ako. Pinagmamasdan ko yung driver at parang ako'y may sarili ng sasakyan for several years. Hanggang isang araw, nakasakay na nga ako sa sarili kong sasakyan. So faith is believing the invisible and the impossible. Ngayon, kung yun namang sasakyan ay gagawin mo lamang kulahan ng iyong damit, huwag ka nang mangarap. Ang sasakyan ginagamit. Kaya pag hihingi ka ng sasakyan, kahit wala kang panggasolina, gamitin mo yung hiningi mo dahil anong halaga nung humingi ka at hindi mo naman gagamitin? Nakukuha niyo po. Ay, ba't hindi mo ginagamit? 50 pesos na ang gasolina, pastor. Ay, ba't ka pa humingi kung hindi kaya ng Diyos mo na bigyan ka ng panggasolina? Hello? Sabi ni Brother Eddie sa akin noon, pagkatapos ng pagpupulong doon sa PJM forum,
Sabi niya, Greg, ba't hindi ka mag-national broadcast? Naku, local broadcast lang ako. Bakit? Mahal ang national. Eh, sino ba ang Diyos mo? Sabi ko, si Lord. Hindi si Lord ang Diyos mo, Greg. Dahil kung si Lord ang Diyos mo, magna-national broadcast ka, mahina ang Panginoon mo, Greg. Kaya tinanggap ko yung kanyang hamon. At hanggang ngayon, magkasama kami ni Brother Eddie sa Light TV. Hello? Sabihin mo, sino ba ang Panginoon mo? Sino ba ang Diyos mo? Hello? Ikaw ba'y mananatili na lang na nandyan sa iyong kalagayan? Gusto mo ba'y ganyan ka lang? Yung lahat ng gusto ay makaalis doon sa kalagayan ngayon. Halika kayo sa harapan at tayo ay magdidiwang sa Panginoon. Purihin ng Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at natapos na naman ang isang serye ng mensahe dito sa palatuntunan itong Great Day to Live. At kung ikaw ay hindi pa ligtas at ngayon lamang ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig ka ng mensahe ng mabuting balita, ikaw ay aking inaanyayahan at hinahamon na isuko mo ang iyong buhay at personal na tanggapin ng Panginoong Hesukristo. Sundin mo ang panalangin ito. Hesukristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang sarili kong tagapagligtas, Panginoon at Diyos, at puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasan at salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. At kung sino man ang may sakit, kung kayo ay hindi nawawalan ng migraine, sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko ang generational curses at pinawawalan ng bisa ito at magkaroon ka ng dagling kagalingan at maging sa iyong mga mata. Sa pangalan ni Jesus, lahat ito ay hipuin ng Panginoon at magkaroon ka ng kagalingan right now in the mighty precious name of Jesus. I declare your healing from any kidney problem in the name of Jesus. Receive your healing in the mighty precious name of Jesus. I gave the Father the honor and the glory in Jesus Christ's name. Arang palatuntunan pong ito ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa awa, biyaya at habag ng Diyos, at dahil sa mga lalaki at babae na hinihipo ng Panginoon ang puso para sila ay maging daluyan ng pinansyal na pagtustos para ang palatuntunan ito ay magtuloy-tuloy at ang katibayan na ito ay kinakasihan ng kabutihan ng Diyos. Over 31 years po na tayo nasa himpapawid sa radyo at telebisyon. So I challenge you and I pray that you will have an instant obedience so that all of heaven will be activated on your life or in your life. O Diyos, dakila't napakabuti ang lahat ng nagpasya na maging financial partner ng ministeryong ito. Hinihiling ko ang buong kalangitan at subaybayan mo ang kanilang buhay at hayaan na dumaloy ang kanilang ipagkakaloob na bumuelta sa kanila ng pabalik ng 100 doble sa pangalan ni Jesus. So, i-text po ninyo ako sa ating text line at padalhan ninyo ako ng email. And then ako po ay tutugon agad sa inyo at kung ano man ang inyong karagdagang prayer request, ito po ay ating idadalangin. Mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy subaybayan ang palatuntunan ito sa himpilang ito at idalangin natin na mailunsad ang marami pang himpilan sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Magkaroon tayo ng iba pang local television channel na dalhin natin ang mabuting balita. Sa iyo, Ama, ang kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakila at walang katulad. May lalang at may likha ng langit at lupa at lahat ng naruroon. Kaya tiyak namin na ang iyong paglikha sa tao ay sa ika-6 na araw at linikha mo ang kakailanganin ng tao. Kaya hindi problema ang mga pagpapala sapagkat nasa paligid namin ang mga pagpapala. Kaya kung kami matututo
na makipagniig at makipag-ibigan sa iyo, Ama. Sa makapangyarihang patnubay ng banal na Espiritu at laging sa pangalan ni Jesus, magdiriwang kami sa gitna ng pagdaan namin sa suliranin at malulutas namin ang lahat sa pagdarahop at kami ay magiging napakayaman. At sa pagdaan sa sakit at karamdaman upang magkaroon ng isang kalusugan na makalangit at supernatural. Kaya pagpalain mo ang bawat isa at ikaw lagi ang mamuno at mga siwa sa aming lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Kaya ang titulo ng mensahe, Get Wealth. Get wealth to bless the Lord. Get wealth to bless the Lord. Sa Deuteronomy 8:18, dito po ay napakaliwanag kung bakit ang bayang Israel at ang mga Hudyo ay pinagpala. But you shall earnestly remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Banal na Espiritu, ikaw lamang ang may kabuuan na kabatiran at unawa sa bawat salita na nandito sa talatang ito. Gawin mo itong makapangyarihan at buhay sa aming pandinig at hamon para ito ay aming isabuhay upang maisatinig. Sa iyo ang papuri, o aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya kailangan po ang ating isipan ay maging photographic. Our memory must be photographic. Nang ibig sabihin, kung makikita mo sa iyong cellphone, yung camera roll, pag iyong pinindot, yung lahat ng picture na iyong isinyat sa pamamagitan ng iyong cellphone, kahit pa yan ay 2010, makikita mo na nandun. So, yun po ay kakayahan na karoon ng kakayahang huwag mabura malibang i-delete. So, dito makikita natin, thou shalt remember the Lord thy God. Laging dapat ninyong alalahanin ang Panginoon ninyong Diyos. So, wag na wag po nating kalilimutan ang Panginoon nating Diyos na may likha at may lalang sa atin. Kung sakaling hindi natin maunawaan ang nangyayari sa atin sa kadahilanan na tayo ay naging malayo at mailap sa Kanya. Wala siyang hinahangad kundi ikaw at ako ay ihanay sa hanay ng mga mananagumpay. At ang ating gagawin lamang ay harapin ang Panginoon at tanggapin ang ating kasalanan at ating hingin ang Kanyang kapatawaran at mag-uumpisa ang isang mabuting pagsasama. For it is He that giveth thee power to get wealth. Yung kakayahan mong maghanap buhay, yung kakayahan mo na magnegosyo, that is an ability given by God. Yun pong power dito, yung ability. So, for it is He that giveth the ability to get wealth. Ability to get wealth. At pansinin po natin, He has given each one of His people, and I believe each one of us present today, He has given us that ability to get wealth. For what reason? For what purpose? That He may establish His covenant which He sware unto thy fathers. So pansinin po natin, ang tipan niya kay Abraham ay ipinagpatuloy niya kay Isaac, ipinagpatuloy niya kay Jacob, at ipinagpatuloy niya kay Jose, at ipinagpatuloy niya sa lahat ng mga Hudyo.
At sa bagong tipan, ipinagpatuloy niya sa mga Kristiyano. Kaya napakahalaga po na kung ating dudugtong-dugtungin ang iisang talatang ito, tayo po ay inapo ni Abraham because of Jesus Christ. Kaya kung ano ang tipan ng Diyos kay Abraham, yun din ang tipan sa atin. At ating unawain, ito'y kanyang sinumpaan, which he sware unto thy fathers as it is this day. So dito atin pong uunawaing mabuti, bagamat maganda po ang sipag at maganda po ang pagiging matyaga, pero yun pong lahat na yun ay mauuwi lang sa kalungkutan kapag hindi tayo nasa pangunahin. At ang pangunahin po ay ang Panginoong Hesukristo muna bago ang anumang bagay. Kaya nais kong iyong maintindihan mabuti, yung ating personal na pakikipag-ibigan sa Panginoong Hesukristo ay pananagutan nating lahat. Kaya nga dito, ang Panginoon ay yung kanyang mga ipinapahayag na mga salita ay galing dito sa Book of Deuteronomy, halos ang marami doon sa kanyang sinabi. Yung kanyang pagsasalita, as it is written, as the scripture said. Nakikita po natin na nung siya ay tuksuhin ng dyablo, ang ginamit niya at ikinote niya ay ang verse 3. Ano ang sabi sa verse 3? Dahil nais kong makita po ninyo na itong pangakong ito ay para sa iyo at para sa akin din. And he humbled thee and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man does not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord, that man live. So atin pong suriin. So pag tayo po ay idinaraan saan sa pagkagutom, the purpose and intent of God is to bring us to humility. So he humbled you and suffered you to hunger. So the opportunity of God to do good things to his people is when his people humbly submit himself to the governance of God. Kapag ipinamahala mo po ang iyong buhay sa Diyos, tandaan mo po ito, ikaw po ay tiyak na uunlad. He humbled thee and suffered thee to hunger. Ikaw ay ibinaba ng Diyos at pinahintulot kang dumanas ng gutom para ikaw ay pakainin niya. At yung pagkain ay hindi po luto ng mahusay na chef. Yun po ay galing langit. Gawang langit. Yun pong mana, ang ibig sabihin, what is it? Yun po ang English sa mana. Ano yan? Ano yan? Dahil hindi nila nalagyan ng pangalan yung mana. Kaya ano yan? Kaya sabi rito, which thou knewest not, neither did thy fathers know. So atin pong unawain, who are the fathers? So si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, yung mga kasama nila na matanda sa Israel, hindi nila napangalanan, bagamat ang sabi ng Diyos, kaya dan pangalanan mo ang lahat ng mga hayop. Pero dito, hindi pinahintulot ng Diyos na pangalanan nila itong pagkain. So, bakit? That he might make thee know that men does not live by bread only.
Dahil kung may pangalan, yung pagkaing ibinababa hanggang langit, lulutuin itong lagi. Hello, pag sinabing kalderetang baka, magugutom ang tao at maghahanda para magluto ng kalderetang baka. Eh, walang pangalan. Walang pangalan yung pagkain. Mana. Ano yan? Para ipaalaala sa kanyang bayan na hindi tinapay ang buhay. Sabihin mo, hindi tinapay ang buhay. Bagamat si Jesucristo ang tinapay ng buhay. So, that man does not live by bread only, but by every word. So, ang una po, para hindi ka humapdi ang sikmura at magkaroon ng peptic ulcer, unahin mo muna ang salita ng Diyos. Hello? But by every word that proceed. Yung pong proceed ay lumalabas mula sa bunganga ng Panginoon. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.greggorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.greggorante.com. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng Panginoon. At laging tandaan po natin, ang isang tao ay may pangarap, at ang bawat pangarap ay kailangan ng himala. At ang makakaranas ng himala ay yung iginagalang ang salita ng Diyos. At ang paggalang sa salita ng Diyos ay paggalang din sa salapi. Hindi ibigin ng salapi, kundi pangangasiwaan ito para sa katuparan ng pangarap. At nais ko rin ihamon sa bawat isang sumusubaybay sa palatuntunang ito na I practice what I preach. Dumaraan din kami ng mga matinding mga pagsubok at kami ay dumaraan din sa pagkakasakit na malubha. Subalit ang aming karanasan ay yung hamon namin ginagawa sa mga may sakit ay aming isinasagawa sa pagtanggap na bagamat kami humahamon, doon din sa hamon na yon kami ay nagkakaloob sa ibang gawain ng Panginoon at sa mga gawain pa ng Panginoon. At sa halip na ang salapi ay gamitin sa gamot o sa manggagamot at paggamutan, aming ipinagkakaloob yon sa mga ganitong palatuntunan. At ako ay naggagalak sapagkat kami ay may karanasan na totoo ang pagtugon sa pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Mismong personal na ito'y nararanasan namin. Again, I repeat what I have stated a while ago, that your dream need a miracle. And that miracle will start to commence when you start giving. So I challenge you to sow your money to a fertile land. And more than 31 years sa broadcast, sa radyo, television, hindi isang oras, kundi araw-araw, ay ito ay nagpapatuloy. Kaya hamon ko na ang bawat isa ay magkaloob so that we can expand, enlarge the kingdom of God and spread the gospel and have more hours in different local television station. Kaya ako'y dadalangin na kayo ay bigyan ng hamon ng Diyos upang maging partner financially ng gawain ito, dahil sa Romans 12, there is a ministry of giving, there is a ministry of donation. So I pray na pagpalain ka ng Diyos at maranasan mo sa iyong pagsunod ang makapangyarihang pagbuelta ng pagpapala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, laging kakatagpuin mo ang kanilang ibinigay ay laging bubuelta sa kanila 100-fold sa pangalan ni Jesus. Sa iyo ang kalwalatian naman at mangyari ito sa kanilang pagsunod sa pangalan ni Jesus. At ang ating text line gamitin ninyo at ang ating email address gamitin ninyo at tayo ay mag-chat sa ating Facebook account at nang malaman ko
ang inyong kalagayan at nang sa gayon tayo magkasundo at magdalanginan. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Biyaya, himala at pagpapala tuwing araw ng Biyernes ang ating Night of Revival sa ganap na alas 7 ng gabi dito po sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Sama-sama nating saluhin at damahin ang presensya ng Diyos at siya'y nagpapagaling gumagawa ng himala sa kapanahonang ito. Tara na, halina at patuloy nating ipahayag si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tapat at napakabuti. Yun ang ating magiging buhay. Ano raw ang buhay natin? Ang salita ng Diyos. Matthew 4:4, kinote ito ng Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kaya nga, tatlo po ang pagtukso ng dyablo sa Panginoong Jesus. At ang pangalawang tukso ay tungkol sa pagpapatihulog para siya ay saluhin ng anghel. Kung talagang anak ka ng Diyos, magpatihulog ka rito. At kung talaga kang anak ng Diyos, ikay sasaluhin ng anghel at hindi ka sasaktan ang sako. Ano ang sabi ng Panginoon? Do not test, do not put the Lord into the test. Huwag mong subukin ang Diyos. Kaya dito, ang labanan po ay about self. Ikaw ba ay magpapatuloy sa salita ng Diyos o sa iyong naiisipan? At ang pangatlong pagtukso, nakikita mo ang karangyaan ng sanlibutan, sumamba ka sa akin at ibibigay ko ang karangyaan ng buong sanlibutan sa iyo. At ano ang sagot ng Panginoon? At sabi niya, away, Satan! Because it is only God that need to be worshipped. It is only God. It is only God. Because He owns everything. He created heaven and earth and everything in it. Kaya napakaganda at napakahalaga po na ating unawain. Get wealth to bless the Lord. So ngayon, laging tatandaan po natin ang wealth ay hindi tungkol sa pera lang, bagamat yung pera ay bahagi lamang. At kung titignan po natin, ang riches po ay nabibilang at hanggang sa panahon natin habang tayo nabubuhay. Pero ang wealth po, ito po, iba po yung riches at iba po yung wealth. Yung wealth po ay spirit, soul, and body ang apektado. At yung wealth po ay hanggang sa kaapu-apuhan kahit sa anak ng ating mga apo, yung wealth na yon ay magpapatuloy. And that wealth, the treasure that is in earthen vessel, that wealth is Jesus Christ. And that wealth to work wonders for us, we need the Holy Spirit. So the combination of Jesus and the Holy Spirit will make us wealthy and prosperous. So prosperity is inside first. Wealth is inside first. A good man leaveth inheritance to his loved ones. And the best that we can live to our loved ones is Jesus Christ. Hello? Because if they accept Jesus as their Lord, kahit tayo ay wala na, sila magpapatuloy ay kay Jesus. Kung paanong tayo nagtagumpay, sila din ay magtatagumpay because Jesus is the good shepherd. Amen? The Lord is my shepherd, I shall not want. So, ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang at hindi ako mangangailangan sapagkat ako'y dadalhin niya sa mahusay na pastulan.
ako'y puprotektahan niya. Kaya napakaganda na ikaw po'y mag-alab sa salita ng Diyos. Sa Psalms 119 verse 72. At ang sabi po doon, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. So ang batas na nasa iyong bibig ay mas mabuti para sa akin kaysa libo-libong ginto at pilak. So ating pansinin that itong salita ng Diyos ay hindi matutumbasan ng libo-libong ginto at pilak. At ating iugnay itong ating pag-ibig sa salita ng Diyos sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sa 1 Peter 1:7, another more than gold is your faith. That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. Hallelujah. So your faith is more than gold. And that faith will be mightily focused only on Jesus, on the Lordship of Jesus Christ. That the trial of your faith being much more precious. Pag nakita mo yung repeated na dalawang malaking salita, much more. Ano po ang much? Marami. Ano ang more? Marami. Higit na mas marami ang kahalagahan. So, napakahalaga po ng pananalig. Dahil ang pananalig ang magdadala sa iyo sa tagumpay na isinulat ng Panginoon. That the trial of your faith, so your faith will be tested. For what reason? That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kaya nga kung ating uunawain ang pakinabang ng pamumuhay sa pananalig at kailan mo gagamitin ang pananalig kapag ikaw ay dumaraan ng iba't ibang pagsubok. At ano ang magiging resulta ng iyong pananalig? Magagalak ka sa Diyos sa gitna ng kawalan. Magpupuri ka sa Diyos sa gitna ng iyong karamdaman. So you are exercising your faith kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos kahit wala kang trabaho ngayon. Hallelujah! So ating unawain, darating ang iyong kailangan dahil pinupuri mo ang Diyos at ito'y pagpapakita at iyong pagkabatid na ang Diyos ang may hawak ng bago mong hanap buhay. Na nasa kamay ng Diyos ang bago nating kalusugan. Na nasa kamay ng Diyos ang lahat ng mga biyaya at pagpapala. Kaya napakaganda po na ating unawain. Ang tunay na nabubuhay sa pananalig ay daraan ng pagsubok. Hindi pangkaraniwang pagsubok. Maapoy na pagsubok. Hello? At ano ang gamit ng apoy? So, pag idinaan po sa apoy ang ginto, dahil yan po ay hindi pure gold. Makikita natin ang panukat sa ginto ay carats. So, carats of gold, carats of diamond, at lahat ito idinadaan sa apoy. At ano ang sinusunog ng apoy? Hindi po masusunog ang ginto. Hindi po masusunog ang diamante. Ang maaalis lang ay yung mga impurities. Hello? Kaya nga, yung iyong pananalig, pag idinaan ka sa pagsubok, mawawala yung aray sa iyong bibig. Mawawala yung reklamo sa iyong labi. Hello? Kaya pag dumaraan tayo sa pagsubok, bagamat napakadaling umatungal, pipigilan mo ang iyong bibig at sa halip, ikay magpupuri. Huwag mong sasabihin, kahit hindi ko po maunawaan, pinupuri ka po. Huwag na yung kahit hindi maunawaan, sabihin mo, pinupuri kita, Panginoon. Dahil pag sinabi mong kahit hindi ko po maunawaan ito, pupurihin pa rin kita, ibig sabihin na pipilitan ka lang.
Hello? Kaya nga, kailangan titignan mo yung iyong pangungusap, yung iyong statements. Pinupuri kita, O Diyos, dahil ikaw ay kapuri-puri at kalugod-lugod. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fanpage. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang informasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.